Singing career mo, nakapag-record ka na dati. May mga, I understand, may mga original songs ka na, may mga songs na na-compose, di ba? Oo. Kamusta? Tuloy gusto mo pa rin ba ituloy ang ano mo, singing career mo? Honestly, minsan papitik-pitik lang ako, ganun. Pag trip kong kumanta o pag trip kong mag-record, I've never been able to take myself super seriously as a singer kasi Pilipinas sobrang musically inclined ng mga tao. At saka mas maraming mga tao dyan na mas malaki ang range kesa sa akin. Ako, ito lang yung range ko, tapos alam mo yun, minsan nasa tono, gano'n. Pero, ayun, minsan nga, pag feeling ko may gusto akong sabihin through a song, dun lang naman ako nagsusulat or kumakanta. Na-enjoy ko naman siya, pero I don't know if I'm the type of person that will make a full album. I think a single here and there. And then, not naman for if people want to listen to it, it's okay. But it's not naman din for it to become a craze or anything. Yung parang ako kasi ginagawa ko lang siya kasi I feel like I have something to express. Tapos pag na-express ko na siya, okay na. Okay ka na. Pero tuloy-tuloy pa rin, gumagawa ka pa rin mga songs. I haven't written a new song lately, but I'm planning to record just a version of a song that means a lot to me because it's Women's Month. So before the month is over, I want to sing it and release it. Just for fun. Ano yon? Pwedeng may konting sample? Original ba yun na ginawa mo? Ay, hindi ako may gawa nito. It's just a song that I love na may meaning lang siya for me. Anong song? Bakit yun? Kasi Women's Month. Ayun lang. It's a song na when I play it in my room or when I sing it or when I play it in the car, I feel empowered. So, kaya ko siya gustong i-share. Kahit malamang mas magaling naman yung original singer kasi. Na anong song yun? I am woman, I am fearless, I am sexy, I am kind, I'm unbeatable, I'm creative. Honey, you can get in line. I am feminine, I am masculine, I am anything I want. Oo nga, ikaw na. Thank you, Rian. Ay, nice. Medyo emotional ka kanina. Sabi mo baka PMS lang. Baka hindi ka lang aware, baka mamaya may something na dyan. May something? Oo. Hello? Ay, teka lang po. Hindi, pero hindi ko rin alam eh. Pero pagdating talaga sa mga na-witness to ni Direct Mike, nung nag-shooting pa lang po kami ng pelikula, nag-iiyakan na po kami. Hindi ko alam talaga po kung anong meron sa pelikula na to at bakit ako emosyonal. Pero, ayun nga, dahil siguro maraming mga elements ng movie na to na talagang nakaka-relate ako. Kasi katulad ni Rian, yung music din talaga is outlet din po siya sa akin. Kumbaga, sobrang grateful ako na sa industriya na to, nakakagawa ako ng kanta, na-share ko din sa mga followers ko. Pero hindi rin po talaga ako yung tipo ng tao na bumibirit eh. Ang dami ko rin insecurities pagdating sa boses ko, sa kaya kong gawin as a singer. Pero dahil nga mahilig kami sa pamilyang kumanta at bata pa lang ako, ay na-train na akong kumanta, parang feeling ko lang dumating na rin ako sa age na niyakap ko rin yung boses ko. And again, through this film, parang nagkaroon ako ng bagong purpose sa life as a band leader. Wow! Pero wala pa, hindi pa kayo ready ni Dave. Ready na kami. Gusto mo na. Okay na kayo magka-baby kayo. Opo, pinagpe-pray lang namin kung kailan. Gagawin! Saan gagawin? Sorry, wait lang. Dito kasi kumain kanina. Hindi rin ako kumain. Sobrang nervous po kasi talaga ako din dahil first time namin itong ginawa sa isang media ko na tumugtog tapos may gitara. Hindi rin ako masyado nakakapag-practice. Pero ayun, parang lutang po ako kasi hindi pa ako kumakain. Sabi ko after na lang ng media ko nakakakain. Kaya sorry po sa kung ano mga nasabi ko. So ready na kayo? Okay ready, na. Ready ka na maging mommy?
Yes, parang isa yon sa hinihiling ko rin kay Lord. Pero kung kailan niya ibigay, ayoko naman din kung i-pressure yung sarili ko, i-pressure kaming dalawa ni David. Kasi ang hirap din ng sitwasyon namin na pag-ganon din kami. Pero nananalig ako na kapag dumating yun, si Lord yung nagbigay. So siya nakakaalam kung kailan parating yung order ko. Thank you. Kay Raver naman, Raver, family naman talaga kayo ng mga singers, di ba? Pero lalo ka bang, sabi mo kanina, gusto mo mapalapit lalo sa music? Malaki ang nagawa ni Julie sa'yo, kaya lalo kang napalapit sa music. Opo, definitely. Kasi naka-inspire talaga sa akin si Julie na mahalin yung music lalo. Kasi nga, alam naman ng lahat na talagang pag sinaya mo si Raver, mananayaw eh. Pero especially nung talagang minahal ko ng todo-todo si Julie, minahal ko na rin talaga yung music. And alam naman niya yun, maswerte nga ako eh, kasi palagi ako may voice coach, libre pa. So yun ang influence niya talaga sa'yo. And nakatulong siya sa akin na magbigay ng kumpiyansa. And every time na, especially pagka kasama ko siya, yun kasi yung wala sa akin yung kumpiyansa. Iba yung kumpiyansa ko pagdating sa sayo. Pag umaarte ako, iba rin yung kumpiyansa ko pagdating sa kumakanta. And siya yung isa sa mismo nagpo-push sa akin na kumanta ka ng kumanta kasi sayang nga dahil nga marunong ka naman and nandun yung boses. Maganda yung boses mo. See, yan ang mga bandmates ko. Idol talaga. Pero yun nga, will ni Lord na mapabilang dito and nakagawa kami ng music together. Ibang-ibang flavor po ang mapapanood nyo sa pelikula na. So, tayo yun. Pero yung music na nagawa namin talaga maganda talaga. And hindi naman po namin parang ginawa lang namin ng wala lang. Talagang pinagandaan namin. Kagaya ni Rian, sinasabi niya, di ba, ganun lang siya. Pero bukod sa magaling siya kumanta, magaling siya pumalo ng drums. Sino pong may alam na magaling siya pumalo ng drums, di ba? And bukod sa magaling na siya, inaral pa niya ulit para doon sa movie. Kaya siya talaga yun. For me, siya yung pinakamahirap na instrumentong ginagawa dito. So ang galing, si Glyza, alam naman natin na magaling mag-gitara, sobrang talented. Bata pa lang ako, totoo naman, batchmate kita eh. Hindi, magaling na siya at mahusay na sa lahat. Si RC, ganun din, napaka-talented. Si Matt, ganun din. So parang ang swerte ko na mapabilang sa ganitong cast na talagang nung binagsak ni Lord yung talento na salo nilang lahat. So yun, masaya ako sa pamilya ko na sinagdala. Okay, thank you. Last na lang kay Matt at saka kay RC. Matt, laki ng influence din ng mama sa'yo. Magaling kumanta si Elaine, di ba? Siya talaga yung influence mo sa pagiging singer. Sorry? At kumusta na kayo ngayon? Well, si Mama, #1 critic ko yan eh. Pagdating sa pag-awit din. Pero, si Mama talaga yung sobrang laking influence sa music side ko. And full support naman siya hanggang ngayon. Anong sabi niya sa'yo? Itong movie na to, I'm sure. Well, dream come true niya dahil tagang kumakanta ka dito. Opo, sobrang proud. Kasi alam ni Mama to, syempre bata pa lang ako, sinasabi ko na kay Mama na gusto ko mag-artista, gusto ko magbanda. And nung nalaman niya na napabilang ako dito sa pelikulang ito, syempre umiyak siya. Oo, kasi alam niya na pangarap ko magkaroon ng pelikula at makapag-perform sa napakaraming tao. Grabe yung meron kasi kaming scene dito, sobrang daming tao, tapos tumugtog kami. And sobrang proud daw si Mama kasi unti-unti nakakamit ko yung pangarap ko. Thank you. Last na lang kay RC. RC, akala ko kanina, sabi ko may movie, akala ko you're running for public office. Akala ko meron kang tatakbo ka sa election, akala ko meron kang party list, ganyan. Kasi last election, tumakbo ka. Ngayon wala na talaga yung politics sa'yo. Wala. Or plano mo pa rin? Ako, totoo lang, bahala talaga si Lord. Kasi right now, parang I'm doing what I love and
also at the same time, while doing what I love, I inspire other people na nakakatulong na rin ako through being an Air Force reservist and also as an environment advocate. So for now, I'll settle for that and I'm happy with what I'm doing. I wanna continue and pursue acting kasi po matagal din akong nawala. Matagal, I think the last movie I did was Open. Kung hindi ako nagkakamali, and that was before the pandemic. And then Soap. And then after that, I became a fangirl. So tinur ko yung world being a fangirl. And there's, kung ano naman talaga yung purpose ko in life, ipaparealize yan sa akin ni Lord. But as of now, I want to focus sa career ko. Yun po, and my family and being a rock star.